guys, I am Student X, and for today's video we're going to discuss about the standard form and how to understand fast standard forms of four valid arguments. But before that, we should know this symbol. The arrow sign and this one. For this symbol, you can read it in mathematical sentence as wait, balik natin yun. Arrow sign and this one. Change lang natin yung in mathematical, you can read this as if implied or if then. Sorry sa writings. For this symbol naman, you can read as negate. Pag may makikita tayo na ganitong symbol, hindi mo siya sasabihin na arrow, kundi ito yung mga gagamitin natin kahit ano dyan. So, explain natin na mabuti kung paano maintindihan ang standard form of four valid arguments sa mabilisang paraan. Let's start with direct reasoning. Una, basahin muna natin yung sentence. If P implied Q, tapos sa baba niya is P, then ang reason mo sa baba is Q. Anong pinaka mabilis na technique dito? Tingnan mo yung nasa baba, kung ano yung, for example, P yung nasa baba, and then ang magiging reason out natin, kundi yung opposite niya, yung ginamit, na which is Q. Gets? Kung ano yun nasa baba, kung ano yung nasa gitna ng, kung ano doon nasa, wait, kung ano yung nasa gitna, magiging sagot mo is yung opposite niya. Katulad dito, dalawa yung variable, P and Q. Kung ginamit yung sa gitna is P, and then ang magiging direct reasoning mo is Q. Next, for the contrapositive reasoning naman. Una, basahin muna natin. If P implied Q, then negate Q, ang magiging sagot mo is negate P. Paano naging negate P? Ang mabilisan na paraan, na observe mo lang, tandaan mo to kasi ito yung pinaka-table, hindi mo pwede itong baguhin. Since negate natin yung Q, ang magiging sagot mo sa baba, i-negate mo na rin. And then, kung ano yung hindi nabanggit, yun yung magiging sagot mo. Observe mo to. P and Q. And then, negate Q. Since nagamit na yung Q, then gagamitin mo din sa baba yung P. Pero, balik ka sa pangalawang statement. Ni-negate niya. Maglagay din tayo ng negate sa answer. And that's contrapositive. Is the transitive reasoning. Ito naman medyo mahaba. Pero bago yan, basahin muna natin. If P implied Q, then Q implied R, ang transitive reasoning will be P implied R. Ano yung pinakamahaba para hindi ka malito? Paano mo makuha ang mabilisang sagot ng transitive reasoning? Una, tingnan mo kung ano yung unang ginamit. Wait, palitan natin yung P. Mapapansin natin P, and ang last na variable na ginamit is R. Pagpapansinin nyo sa baba, ang sagot ay
P implied R, which is yung P na nauna and ang last is R. Ganun lang kadali ang transitive reasoning sa mabilisang paraan. Next, ang disjunctive reasoning. Oh guys, may bagong symbol. Ito. Ang symbol na yan ay hindi mo babasahin as V, kundi babasahin mo siya in mathematical sentence as OR. Ang pagbasa dyan is OR. Paano natin basahin yan? If P or Q negate P, ang magiging disjunctive reasoning mo is Q. Sa isa naman, if P or Q negate Q, then ang magiging reasoning mo is P. Ano yung mabilisan na paraan para makuha mo yung sagot dito? Una, observe mo yung problem. P or Q, tapos tingnan mo yung pangalawang statement or negate P. Since negate P, parang sa direct reasoning, ginamit yung P, ang maging reason out natin is Q. Magiging Q. Pero sa ngayon, sa past na contrapositive, pag naka-negate siya, sa disjunctive reasoning naman, di mo siya lalagyan ng negate. Yun lang yung sagot. Ganun lang kadali. Punta tayo sa next example niya. Observe mo to. Wait lang. Kuha natin yung bilog. Yan. If P or Q, then ninegate niya ang Q, magiging sagot natin is P. Bakit? Kasi ginamit niya yung Q. And then, ang hindi nagamit is P. Pag disjunctive reasoning, pag ninegate mo yung second statement, ang magiging reason mo is hindi mo siya lalagyan ng negate, kundi P lang siya. Observe nyo. P. Walang negation na ginamit pag disjunctive reasoning. Pero pag contrapositive naman, once na nag-negate ka, magne-negate din siya sa sagot. Ito yung Ito yung pinaka basic. Mas maganda i-memorize mo to or familiar ka para makuha mo agad. Let's try this. Example number 1. If Kim is a lawyer, P, let's denote Kim as a lawyer as P. Wait, ibahin natin yung pan. Right. If Kim is a lawyer, naka-P siya. Pag mathematical sentence, ganyan natin. Then, ganyan ang ibig sabihin ng then. She will be able to help us. Q. Let's denote as Q. Kim is not able to help us. Negate Q. Then, observe mo to. And, tingnan mo dito. Wait, ipain na natin. Wait. Ulitin natin yan. If Kim is a lawyer, P, and then she will able to help us. And then, negate natin as Q. Pansinin mo to, tong table. Ito yung number 1 example. And then, tingnan mo sa standard form of for valid reason kung saan siya magsusut. P, and then, dito siya nagsuit. Suit means nababagay sa contrapositive reasoning. Bakit? Pareha sila. Pag alam mo agad, magiging sagot natin is, since may negate siya, negate, Q yung ginamit dito, pag contrapositive, dapat ang magiging sagot natin is P.
since Q yung ginamit dyan. Ganun lang. Example, letter B. Habang binabasa natin, sulat natin into mathematical sentence. If they had a good time, denote as G. They will return R. Tapos, if they return, implied niya yun, yung sentence, we will make more money, which M. Observe mo ito. Anong klaseng example siya sa standard form of 4 valid arguments? Tama. Under siya sa transitive reasoning. So, ano yung sabi ko kanina? Mabilis ang paraan para sagutin ito. Tingnan mo yung unang ginamit na variable, G. So, ito nilalagay natin na sagot niya. G implied, then, kung ano yung last na variable, which is letter M. Ito, mathematical figure lang siya. Pero, kung isi-sentence natin, ang magiging sagot natin sa baba, if they have a good time, we will make more money. Ganun lang siya kasimple. So guys, move na tayo sa next. To check the previous activity kung tama tayo, refer to this statement. Then, next, it's your time naman. Oops, mali yung arrow natin. It's your time naman to sagutan to. Letter A, if you can dream it as denotes as P, you can do it. You can dream it P. Then, ano ang magiging sagot? Again, letter B, I bought car, denote as C. Or, I bought a motorcycle, denotes as M. And then, B, I did not buy a car, negate C. So guys, take time to sagutan to para matest kung may naintindihan kayo or wala. Then next, let's go to another table. Another table na i-memorize at i-familiarize. Explain natin sa mabilisang paraan kung paano ito maintindihan. Standard forms of two invalid arguments. Una, fallacy of the converse. So, observe muna natin yung statement. Or basahin mo natin. If P implied Q, then Q, ang magiging reason out niya sa baba is P. Ang pinakamabilis na paraan na naman dito ay tingnan natin kung ano yung ginamit sa baba or second statement, which is Q. Since Q ang ginamit, ang gagamitin naman natin na reason out is yung opposite niya, which is P. Ganon lang siya kabilis. The fallacy of the converse. Kumbaga, kabaliktaran lang niya. Kunwari, A and B, ginamit mo si B, ang magiging sagot mo, si A. Yun yung point niya. Next, the fallacy of inverse. Una, observe muna na statement. Basahin. If P implied Q, then send statement negate P, ang sagot mo na naman dun is, ang sagot niya ay negate Q. Since nasa kwan tayo, fallacy of the inverse, una sa lahat, ang ibig sabihin ng fallacy is mali, parang opposite niya. Ang gagamitin natin is negate Q. Kasi ang ginamit sa second statement ay negate P. Ganun lang siya, yung kabaliktaran niya lang. Let's go to example letter
A. So, basahin muna natin. The program is interesting, or I will watch the basketball game. Second statement, the problem is not interesting. So, hanap muna tayo ng pwedeng i-denote sa kanila. The program is interesting. Let denotes as I. Or, ang symbol ng or is ganito. I will watch the basketball game. Denote as W. And then, the program is not interesting. Sabihin niya, is not interesting. Wait. Is not. Pag not, ibig sabihin niya, contradict sa statement nung una, negate. Wait. Negate. Ano yung denote natin sa interesting? I. So, ang magiging sagot natin or statement sa baba ay ito. Negate natin ang I will watch basketball. Yan, tama pala. Hindi siya natin i-negate. Yan ang sagot sa example number 1. Punta naman tayo sa example number 2 or letter B pala. Basahin natin. If I have a cold, i-denote na lang natin agad na C. Then, I will find it difficult to sleep. Sabi na difficult to sleep. Sabi na lang natin difficult to sleep. Tapos, I find it difficult to sleep. And then, ang magiging sagot natin dito ay I have a cold. Ano yung technique dito? Itong example letter B ay under siya sa fallacy of converse. Tingnan mo yung statement. Parehas sila dito. Kung parehas dyan, ang gagawin din natin na reason out is yung hindi nagamit. Pero mas maganda pa rin na i-memorize mo to. Kasi once na alam mo to, familiar ka dito, hindi ka mawawala. Okay, next. To check kung tama yung sagot natin kanina, please refer to this solution. And after that, it's time to check your progress naman. You can answer letter A and letter B. And the next problem is this. Allow me to read. For example, consider an argument with the following symbolic form. Q implied R, premise 1. R implied S, premise 2. Negate T implied negate S, premise 3. Q, premise 4. And then, ang reason niya is T. So, basahin natin. To determine whether the argument is valid or invalid, using the truth table would require the table with 2 raised 4 is equal to 16 rows. It would be time-consuming to construct such table, and with the large of truth values to be determined, we might make an error. Thus, we have to consider approach that makes use of a sequence of valid arguments to arrive a conclusion. Let's start this. Wait, zoom ko. This is the premise 1. The premise 1. And then premise 1 and 2. Ito pinagsama-sama. Kailangan natin palabasin kung ano yung sinabi doon kanina. Number 1 is the transitive reasoning. Ano pag sinabi ang technique sa transitive reasoning? Kunin mo yung una and then ano yung last. Yun yung magiging reason out mo. Tama? Q implied S. And then the previous conclusion, Q implied S. Tapos, tuloy lang natin kung ano yung nandun sa kanina. Balik lang. Wait, pakita ko sa inyo. Yung mga sinasabi ko,
ito yung mga lumalabas dun. Ito yung dapat natin palabasin. Premise 1, premise 2. Kung tama nga siya. Yan, balik tayo dun. Dito na tayo. The previous conclusion, Q implied S, then S implied T. Premise 3 express in an equivalent form. Then, ano yung sabi dito? Transitive reasoning na naman. Paano to? Kunin natin kung ano yung nauna and Q. Ay, T pala. Sorry. Q and T. So, ang reason out natin is Q and T. Ito yung pinakamabilisang paraan para maintindihan mo yung lesson. Pero hindi ko alam kung ano yung approach ng teacher. Ito ay para sa akin lamang kung paano ko maintindihan yung topic. Then, ang magiging sagot natin is Q implied T. Then, ang conclusion natin is ito, Q implied T, which is kung balikan natin dito, mamaya papalabasin natin yung mga premises dyan. And then, ito na yung sinasabi kong premise or premise. I-zoom natin. Premise 4 is Q. And then, direct reasoning. Yung last na approach, direct reasoning. Kung ano yung opposite, kunwari itong ginamit, Q and Q, ano yung hindi nagamit dito, which is T, yun ang magiging sagot. Yan. So, ganun lang siya. Sa una, malilito ka talaga kung hindi mo alam yung table o kaya hindi ka familiar. Kaya ang unang dapat mong gawin, i-familiar mo yung table.